tumawag from Tanod na may nahuli nga pong or may natrap na ahas sa Borromeo. So hindi naman po talaga, I mean yung ahas kasi dito sa barangay natin is medyo nahuli natin. So sa approval po din po ni Kagawad Eric, ni Kapitana, is na nagampanan po yung seminar. Okay. Sa Benubus po, number 1 po is yung King Cobra. So nagtataka kayo bakit may King Cobra? Yes, meron po sa Pilipinas na King Cobra. Pero mostly po nakikita natin siya sa part ng Bandang Bisaya versus sa Davao. So, San Jose ngayon po, may sighting na po ng King Cobra sa may Rizal. Tapos sa Laguna po, taka sa Batangas. Tapos ang sunod po natin is yung Philippine Cobra o yung Naha Philippinensis. Ayan po yung pinaka-common cobra natin na malimit makita sa may Palayan po. Ang sunod po natin is yung Palawan Black Spitting Cobra. Yan, sunod po is itong Summer Cobra. Pero sa tao po, wala po siyang kamandag na kalakas para pumatay ng tao. Ito bang malimit makita lagi? Parting panaisdaan po sa Malabon lagi. Kasi ito pong dog face. Ito talaga number 1 sa palaisdaan. So ito po ano rin siya, multi-venomous. Ang main diet niya po is isda lang. Yung kamandag niya, hindi rin po mapanganib sa tao para pumatay po. Sunod po, ito pong mangrove. Native sa Palawan, saka sa ibang karating probinsya. Ano rin siya, rare pang din. So yung venom niya is meditative po. Hindi po siya fatal sa tao para makamatay. Next po natin, next slide. So next. So, ang next po natin is yung non-venomous po, yung tinatawag na wala pong kamandag. Okay na. So, number 1, itong Malayo Python reticulatus o reticulated python sawa, na which is last June 8, sa kagandahang palad is, ang responde po is itong new locus fire volunteer na nakuha po nila na may haba ng almost 10 feet. So, ito po yung sawa natin. Wala po siyang kamandag. So, ang pamamagitan po ng pagpatay niya is yung kanyang linkage, lalo po pag malaki. So, next po natin is itong blind snake, malimit makita sa loob ng kubeta, malimit pagkamalang bulate. Ang kaibahan niya lang po kasi is ano siya, kulay itim siya. Yung earthworm natin kasi is medyo reddish na kulay pink, ang blind snake po is kulay itim. Ang diet niya naman po is itlog ng langgam at ng mga anay. So, hindi rin po siya papanganib sa tao. Ang next po natin is itong Philippine Green Rat Snake na sa ibang probinsya malimit pa pagkamahong dahong panay or ulubong. Pero totoo po, wala po siyang kamandag. Naalintulad lang po siya kasi minsan sa kulay ng dahong panay or ng viper dahil kulay green. Pero kung titignan niyo po yung ulo niya, tsaka compare sa Philippine Pit Viper, magkaiba po yung ulo nila. So ang next po natin is itong Philippine Brown Rat Snake na laging naahalin tulad sa Philippine Cobra. Number 1 po kasi sa kulay, sa unang tingin sa kaliskes. Pero kung titignan nyo maigi, ang snout ng rat snake is mahaba compare sa Philippine Cobra. Ang Philippine Cobra kasi yung snout niya or yung uso is maiksi po. So, tapos second po is yung pupil ng mata niya. Tapos second po sa scales. Pero yun nga po, talaga siya yung laging naahalin tulad sa Philippine Cobra. Sunod naman po natin itong Luzon Mountain Rat Snake. Siya naman po yung malimit mapagkamalang King Cobra, lalo pa nasa juvenile. Kasi yung scales niya, kung titignan mo, parang scales ng Philippine Cobra. Pero kung pagbabasihan mo kasi sa ulo, yung scales niya is hindi ganun kalaki na parang butterfly. So, yun nga. Ang Philippine Cobra kasi, tsaka ito is malimit. Kasi hindi lang naman sa atin nakikita ito eh. Boses sa mga probinsya. Pero sa Metro Manila, Malabon, North Caloocan, marami kami laging na-encounter na rat snake. Pag tinawag sa office, sasabihin may nakitang cobra. So sabi ko kung kaya kuhanin ng picture para ma-ID ko. So pag nag-send ng picture, makikita ko, rat snake lang pala, hindi Philippine Cobra. Kasi mostly lahat ng tawag natin pag North Caloocan, cobra. Pag nakita ko na ng actual, makikita ko ano lang pala, rat snake lang pala na brown. Na which is hindi naman siya delikado. Kung tutuusin, mas malaki pa nga po ang ginagampanan niyang kumain ng daga. Kasi kung tutuusin, mas maraming namamatay sa ihi ng daga kaysa sa kagat ng ahas.
yung mga yan is may malaking ginagampanan sa atin. Ito pong plastic na to, maliit yan sa Malabon, marami rin po nakikita niyan. Ang ritik, lalo sa barangay ng Bayan-Bayanan, Pulong Duhat, Pampalig. Sa Lomos, Concepcion, Baritan, may mga ilan-ilan, bihira pero malalaki din. Etong rat snake is wala po tayo sa Luzon niyan. Kung magkaroon po niyan, alaga po na nakawala or pinakawalan. Next. So next po natin itong worm snake. Marami po dito sa parte ng North Caloocan. Ito pong klase ng asis, wala rin po siyang kamandag. Kung tawagin ng iba is sing-sing pare, pero yung sing-sing pare po is ano po kasi yun eh. Sa amin, ang tawag po namin is Philippine po. So yun po, wala rin po siyang kamandag. Okay, next. So ito naman po yung tinatawag na exotic. So kaya siya tinawag na exotic kasi hindi po siya native sa Pilipinas or nakikita sa Pilipinas. Tulad po ng bearded dragon, native po siya sa Australia. So makakita po tayo sa mga rebel exotic sa exhibit po. So kung may makita kayo sa wild, possible pong nakawala or pinakawalan. Same po ng milk snake, ng corn snake, king snake. Lahat po yan exotic, hindi po siya sa atin native. So kung may makita kayo sa wild, yun lang po, pinakawalan or nakawala. Kasi hindi po siya endemic sa atin. Okay, next po. Tapos naman po sa proper handling ng lizard, so example na yung buhaya, bayawak, iguana, ganito po yung proper kasi dito po sa may bandang leeg, ang purpose po kasi niyan para hindi po tayo makagat. Kasi kung bababa tayo ng mas mababa sa leeg, pwede po siya mag-snap eh, makakaikot siya. So yung proper na handling niya, kung pansin niyo po, lagi dito po ako, malapit sa leeg niya. Ang tendency po kasi niyan is para hindi po siya makaikot, para hindi po tayo makagat. Okay, next po. Okay, next po. So yun po, sa pag-ID naman po ng ahas, mostly po kasi, pag ang lalaki, mas mataba po yung buntot, tapos mahaba. Sa female naman po, manipis, pero tas hindi ganun kahabaan. Tapos po, may ginagawa po kami, pag-gender, pag hatching, ginagawa namin is popping. So pag sinabing popping, ganito po, may bibigyan ko siya may bantang fetan po para lumabas po yung hemipins. So pag lumabas po dalawa, male po. Pag isa lang po, female. Tapos ang isa po namin ginagawa, pag malalaki naman po, gumagamit kami ng probing kit. So may sinusunod kaming maliit na aparato sa pet na ahas. Pag yung baon niya po is mahaba, lalaki po. Ngayon po, pag yung baon niya is maiksi, female po. Okay, next po. So ayan po, kung mapapansin niyo yung hemipins nung ritik, may nakalabas po dalawa. So lalaki po siya. Ayan po, panoorin niyo po. Ayan po, kung mapapansin niyo, may nakalabas po dalawa. So, ang gender niya po is male po siya, lalaki. Okay, next po. So, any question po ba regarding po sa topic natin? Kung may magtanong, sino po gusto magtanong? Yung question ko lang po, yung pattern ng coral snake tsaka yung banded snake po yun. Ano po ba yung pinagkaiba nila? Kasi parang parehas po sila naman yung pattern. Okay, kung titignan mo ang pattern ng coral snake sa rats at sa coral snake tsaka ano yung isa? Banded. Yung banded secret. So sa banded secret, ang kaibahan niya, ano siya, black and white. Then may pagka bluish. So para siyang California king snake na 50-50 yung banded niya. Sa atin kasi ang coral snakes natin is kulay yellow with an orange tsaka itim. So sa pag coral snake, ano lang siya, sobrang liit lang. Halos kasi laki lang siya ng common wolf snake.
sa daliri lang. Tapos yung pattern niya is kulay orange or reddish na may halong itim. Samantalang sa coral snakes naman, black tsaka white. Sometimes may pagka-bluish. So may mapapong tanong po ba regarding sa ahas? Tanong lang po, sige po kung may magtanong. Okay pa. Sir, di ba mayroon pong mga snake na walang venomous, walang gamot. Anong kaya po yung pwede naming gawin doon? So mostly kasi sad to say, ang may antivenom lang tayo is Philippine Cobra. So yung tatlong klase ng cobra tulad ng Palawan, Summer Cobra, King Cobra, wala tayong antivenom. So talagang totally pag nakagat, wala nang lunas. Talagang Philippine Cobra lang po ang may antivenom. So kahit gumawa tayo ng first aid, wala rin na po tayo magagawa dahil wala po silang maibibigay na antidote para po mabuhay yung nakagat ng species ng cobra kung hindi sa Philippine Cobra. So meron po po magtatanong? Pangatanong na sir, ano yung first aid? So halimbawa makagat lang po tayo ng ahas, kundi naman po siya venomous tulad ng sawa or ng let's say ng multi-venomous ng dog face or ng wolf snake, hugas lang po. Tapos betadine lang po. Yun lang po. Hindi naman po sila kasi ganun kadelikado unlike na venomous talagang totally papatay. Pero kung sawa lang naman po, non-venomous or multi-venomous, hugas lang po katapat dun sa sugat. Okay po, welcome po. Sir, ask ko lang sir, kasi meron kasing mga misconception, especially kapag sa probinsya na pagka nakagat ka ng ahas, may ginagawa silang parang paniniwala yung inumin yung venom, parang may ganun. So ano po ba yung mga misconception na dapat iwasan at dapat hindi gawin? At ano yung tamang gawin sir? Salamat po. So kasi mostly pag sa probinsya, nakagat ng ahas, nandyan yung sinisip-sip yung kamandag. So which is na hindi siya applicable, mas pinapalala nyo lang yung nakagat nung, let's say, kung nakakagat, sinipsip mo yung venom. Imbis na matulungan mo, bigyan mo siya ng first aid, sinipsip mo, mas pinalala mo lang. Ang tendency kasi mas lalong bumibilis yung gapang ng kamandag. So yun yung number one misconception pag nasa probinsya tayo na may nakagat ng ahas, is laging sinisipsip yung kamandag. Imbis na itakbo ka agad sa ospital para mabigyan ng lunas, is sad to say, yung mga ating kababayan na makaganon yung paniniwala, mas lalo nilang ginagawang critical yung buhay ng taong nakagat ng may ahas na may kamandag. So halimbawa makagat po tayo, let's say kasi hindi naman po natin masasabi lahat is may kamandag. So sa akin po sa experience ko kasi dati, doon nagtuturo kami sa probinsya, lagi namin ina-advise na just in case makagat kayo ng cobra, matandaan nyo lang bakit konting itsura lang para pag sinabi nyo sa doktor kung anong klase ng ahas. Kasi kasi pag cobra, number one talaga, may dalawa kang markang bilog kasi may pang siya. So sa whiteley naman, ganon din kaso mas mababaw lang yung baon compare sa ano. Pero kung halimbawa, yan yan, ritik, rat snake, mostly pag kinagat ka naman yan, magmamarka yung buong ngipin yan eh. Halos parang itlog, pa-oval siya. So nandun yung marka ng ngipin. So hugas na. Pero kung halimbawa, kung kasi ako, let's say, hindi mo alam, cobra pala. Nakita mo, dalawang butas lang na may dugo. Huwag ka na magpumunta ng doktor para maagapan ng lunas. Kung Philippine Cobra, kasi nga yun na kasi ang may antivenom natin para malunasan, para mabuhay yung nakagat. Kasi yung iba pong ahas natin is wala po talaga tayong gamot na antivenom. Na hanggang sa ngayon, pinupush din namin ng grupo na magkaroon sana ng antivenom sa lahat ng snakes. Ang problema kasi is yung aparato, tsaka medyo may kamahalan po kasi. Kasi sa ibang bansa po, ang antivenom ng venomous snake is nagkahalaga po ng
$15,000. So parang pumapatak na sa 800,000 sa Philippine money. So masasag pa yung buhay mo, kaso yung bulsa mo butas. Yun po yung reality. So pero yun nga, kasi ang ibang bansa, kahit mahirap na bansa sa Thailand, sa India, nakakapag-provide sila ng snake venom eh. Sa Pilipinas kasi talagang Philippine Cobra lang ang meron. Then lahat ng mga nabanggit yung venomous snake is wala po talaga antivenom. So kasi ang may kasalanan din po minsan is yung mga barangay. Kunwari may nakagat po, hindi nila nire-report sa LGU. So si LGU nga naman, pag tinanong ni RATM, wala kasing case na nakakagat na ganitong ahas eh. So parang hindi na rin sila interesado magawa ng antivenom. Hindi talaga tulad ng Philippine Cobra na sa probinsya, lalo dyan sa may Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, talamak, so maraming nabibiktima. So kaya yung una nabigyan priorities na magawa ng antivenom. Eh ang problema kasi ang cobra natin is 4 na klase.